Carles, kamusta ka na diyan? Angela at Diego, matagumpay nga na nakaabot sa Isla ng Pag-asa ang atin ito koalisyon para sa ika-4 nilang civilian mission sa isa sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito yung kauna-unahan na civilian mission led na umabot nga mismo doon sa Isla ng Pag-asa. No? Kung makikita nyo, Angela at Diego, medyo naka-jacket lang tayo at nakasombrero dahil napakalakas ng hangin dito ngayon sa ating paglalayag pabalik ng Maynila. Bahagyang umulan din, medyo madilim pa nga yung papawirin ngayon, no, at medyo nagbagal yung ating barko na sinasakyan. Ito yung MV Kapitan Felix Ocano. Pero Angela, Diego, kahapon nakita natin na gumulong nga yung mga programa ng atin ito coalition, no. Umaga kahapon ay matagumpay nga na nagtanim ng watawat ng Pilipinas at ng atin ito coalition sa Pag-asa K o yung tinatawag na Sandy K, no. Sa kabilayan ng matindi na presensya ng China Coast Guard at nagkaroon pa nga, no, ng rubber boat na agad-agad na dumating doon, no. Pero naging matagumpay naman ang atin ito coalition na magtirik ng watawat doon sa pangunguna ni Akbayan Party List Representative Dada Ismulak Kiram. At siya rin yung nanguna sa pagsasagawa ng jet ski ride doon din mismo sa palibot ng Isla ng Pag-asa. No? Ito na nga raw yung pagtupad doon sa anilay na pakong pangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na marami nga ang umasa at naniwala na dedepensahan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So ayon kay Representative Ismula Angela at Diego, siya na raw yung gagawa nito. No? Isang Mindanaoan, babae at indigenous people at ito yung patuloy nga na pag-iita sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Arles, linawin natin aning naging walang attempt naman lang lumapit ang mga Chinese counterparts no na nagplant ng flag sa Sandy Cay? Actually, Diego, yung pagpa-plant ng watawat ay kahit sa atin, no, naging limitado yung ating impormasyon. Hindi nila ito inanunsyo sa atin ng ating coalition dahil nais nga nila na masigurado na hindi ito matutunugan ng mga Chinese. Pero mga around 4 to 5 a.m. kahapon, ayun nga, no, pumuslit sila at nangahas na pumunta doon sa Pag-asa Island, Pag-asa K or Sandy K na tinatawag, no. And then nakita ng mga Chinese iyon and within 10 minutes parang nakakita na sila ng 2 rubber boats and isang fishing vessel ng China na papalapit nga doon sa area, no. Pero matagumpay naman nila na nagawa na magtanim ng watawat at hindi rin naman sila nasaktan, no. Pero kahit from afar ay makikita natin na talagang malalaki yung mga sasakyang pandagat ng China na nakapalibot doon. And alam mo ba, Diego, bago pa tayo makalapag doon mismo sa Isla ng Pag-asa, itong MV Kapitan Felix Oca ay nakatanggap ng hindi bababa sa 3 radio challenges mula mismo sa China Coast Guard. At sunod-sunod din yung natanggap natin nga na mensahe, no, na welcome to China. And then later on, pagkatapos nun, parang welcome back to the Philippines. And then susunod ulit, welcome to China ulit na mga mensahe. No? Pero still, natupad naman ng ating ito coalition yung kanilang misyon na igit ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Wait, Arles, yung rubber boat is from China. Lumapit sila sa contingent natin? Was there contact? Was there a dialogue? Or palibot-libot lang? Wala namang dialogue and wala ring contact sa ating mga kababayan mismo, Diego, no? Pero yung Pag-asa K or yung Sandy Cay, para kasi itong sandbar, kalapit mismo ng Isla ng Pag-asa, may mga maliliit na pulo pa kasi sa paligid ng Pag-asa Island, Diego, no? And doon sa area na yun mismo, yan, yung nakikita ninyo sa screen, so yan, atin yan, wala pang China rubber boats dyan, pero pagkaalis nila, agad-agad na nagsilapit yung mga fishing rubber boats dyan. And actually, they're expecting nga na baka raw alisin ng mga ito yung ating watawat doon. Pero still, maliwanag nga ito na manifestasyon, no, na sa Pilipinas talaga itong bahagi na ito ng Pag-asa Island.